Motor lang ako ngayon kasi tinatamad akong pumunta. Para tayo pagpasok. Bubukas tayo ng shop. Pinipicturean ko itong labas para ma-post ko sa page. Nga, tago. Ito yung wheel set na 2 pares. Binaklas ko yan kasi mayroon kaming project dito. Yung ibang mga pyesa na ito, yung group set, tinanggal na namin. Tapos, ito yung bike ng customer dati. Si Boss Dale. Small size, pero napakalaking tao. Nabili niya lang daw yung bike niya sa isang secret. Nga sasabihin kung sino, pero sikat na personalidad din, kilala din sa cycling space. Binentahan siya ng bike na small, pero napakatangkad ni Boss Dale. Ganto sa akin yung si Boss Dale pag nagtapat kami. So, yung small sa kanya, hindi uubra. Buti na lang, nakabili siya ng frame, tapos ililipat yan yung mga dati niyang parts para okay na yung bike niya. Merida Big 9 XL 20. Yan yun, nakalabas na. Pero di pa namin nalilipat kasi nasa yun yung ibang mga parts niya. Yan, ito yung frame. Pero di pa namin nasisimulan magawa. Di pa nalilipat. Ito nakapag-cable lang. Kasi, yung fork niya, maiksi na yung steerer. Hindi nalalampas dito ang haba ng head-tube na itong large frame na to. XL pala. So, hindi na ubra yung fork niya. Kailangan niya ng bagong fork. Tapos, yung seat post na ito, 30.9. Eh, yung dati niyang frame, 31.6. So, di rin uubra. Gusto niya mag-dropper, kaso lang walang routing para sa dropper post itong Merida Big 9 SLX. Sabi ni Jim, magagawa naman daw ng paraan. May pasukan ng cable dito para sa F dito eh. Pero pwedeng ipasok dyan. Tapos, sabi ni Jim, sinilip niya dito sa ilalim. Ano? Pwede daw padaanin dito yung cable ng dropper. So, uubra naman daw. Eh, gusto mag-dropper ni Boss Dale, kaya hinihintay rin namin yung dropper para makabit dito. Yun lang naman. Ngayon gagawin ko, ilalace ko na yung wheel set, tapos si Jim na bahala mag-align na. Sa lacing, basta tama yung sukat, alam ko kung ilang cross yung gagawin. Kaya ko na yan. Sa alignment, sa throwing, si Jim na pinapatira ko doon. Ito yung una namin ginagamit. Yung portable. Magaan lang kasi ito. Sa akin to eh. Yung pinagamit ko muna dito sa shop. Pero ito na yung bago. Mas mabigat, mas malaki, mas stable. Mas trip ni Jim to. Itong throwing stand na yun. Meron ditong park tool na throwing stand. Nakabox pa. Bago pa. Kaya lang, hindi sa amin yun. Pinapabenta din eh. Medyo mahal din eh. Hindi pa rin namin kayang bilhin eh. Pero nakastock dito. So kung naghahanap kayo ng park tool na throwing stand, meron kami stock dito. Baka gusto nyo bilhin nyo na. Hindi sa amin. Siguro, pag hindi nyo nabili, tapos mapag-ipunan namin, baka bilhin din natin. Pero baka may gustong bumili, edi bilhin nyo na. Morning routine ko dito, pagkabukas ko na itong shop, nagwawalis ako. Kasi hindi ako nagwawalis sa gabi, pag nagsasara na, pag umaga na lang. Since wala naman pa tao, pagkabukas, so may time pa para magwalis. Ang walisin lang naman dito, yung mga lupa-lupa galing sa mga pumapasok na bike, yun lang naman. Minsan, kalat ni Jim. Naman trabaho dito, tagawalis. Si Jim, taga-kalat. Yan lang naman yung mga dumi-dumi. Lupa-lupa lang talaga actually. Medyo malinis pa ngayon. Kasi nga, kahapon, wala si Jim kahapon. Kaya walang nagkalat kahapon. Ito nga palang shop na to. Blessing lang sa amin ni Jim kasi binigyan kami ng opportunity makapagbukas ng shop. So, kung paano siya na-set up, yung mga, kung paano na-ayos. May sumagot nun. Kaso, ang problema ngayon, yung mga i-stock, mga items, na mga bentables. Nagawa namin ng paraan yung iba. Pero marami pa rin kaming kulang. Kaya yun yung challenge namin. Pag may pupunta dito ang customer, hindi namin mabigay kung ano yung hinahanap niya, kung ano yung kailangan niya, kasi wala kami. Hindi pa namin kaya. Ang isa pang problema, wala kaming matakbuhan na ibang shop na malapit na pwedeng pagkuhaan mga kailangan. Halimbawa, may kailangan lang na pyesa na wala dito. Wala rin malapit na shop dito na pwedeng takbuhan. Good problem, kumbaga. Pero eventually, unti-unti, malalamanan din natin tong shop mga kailangan ng mga customer. Sa mga built bike, hindi pa kami masyado dahil aware din naman kami sa demand ngayon ng built bike, hindi ganun kalakas. Tsaka mataas din capital kailangan. Usually ngayon, mga supplier ayaw magpautang to bayad ka agad cash. Problema namin yun ni Jim. So yung mga pangkukuha kasi namin ng supply, yun yung dinidiskartehan namin ni Jim kung paano kami magkakaroon ng pangkuha ng supply. Yung kinikita lang din dito, pinapaikot lang din namin. Ganun pala. Pag nagbi-business, di rin pala ganun kadali. Dami kong mga bagay na ngayon ko palang natututunan din. May gabay naman sa Kuya Noki. Ginagabayan naman kami.
Tuturuan kami. Tsaka sa ibang mga bike shop owner din na kaibigan ko, na ipagkwentuhan ako sa kanila. Nibigyan din nila ako ng mga tips. Mabait din naman sila. Yung iba mostly nagsara na ng sarili nilang shop. So, tapang-tapangan nga kami ngayon. Hindi kalakasan ng bike ngayon pero nagbukas kami ng bike shop. Kaya tibay. Kaya pa naman. Nasusurvive pa naman. Laban lang. Ito palang shop located to sa Upper Barak, Kisaw, Pililla, Rizal. Pwede na rin i-Waze, Minox Cyclery. Lalabas na rin sa Waze tsaka sa Google Maps. Pwede nyo na rin i-search. Naayos ko na yun. Pasyal kayo dito pagka may kailangan ipagawa. Sa mga items, pwede mag-message muna kayo sa page. Active naman yung page. Ako rin sumasagot doon. Ako rin nagbubukas ng inbox ng page. Pwede kayo mag-message sa FB page. May inquiries kayo, may stock. Kung gusto nyo magpatulong sa may gusto kayong bilhin. Pag wala naman kaming stock, pwede namang namin magawa ng paraan din. Kami maghahanap para sa inyo. Yun nga lang, mag-walk-in ka, tapos may hanapin ka na siguro special na pyesa. Baka wala kami. Mga group set, wala pa kaming tinda dito. Sabi ko nun, pag meron ng shop, hindi ako mauubusan ng content ng pwedeng gawan ng video. Makakapag-upload ako lagi dito sa channel. Yun yung akala ko. Hindi pala. Kahit na ang dami namin pwedeng gawing video, ang dami ko rin inaasikaso ng mga bagay-bagay. Minsan, pasok namin dito 9 a.m., uwi 5 p.m. Makarating ng bahay, alas 6. Papahinga na lang. Pagod din. Minsan, hindi na makapag-edit pa ng mga pending. Tapos dito sa shop, hindi rin makapag-shoot kasi syempre, aasikasuhin mo yung customer kung may kailangan gawin. Napakahirap pagka may ginagawa ka tapos mag-shoot ka pa. Napakatagal din nun. Time consuming. Kung ikaw gumagawa lahat, wala, mahirap. Unless meron kang dedicated na nagbi-video, nag-i-edit, di ba? Ako nga, gusto ko, yun lang yung ginagawa ko, pero hindi eh. Dito sa shop, ako yung bantay, ako yung cashier, ako yung social media manager. Minsan, mekaniko. Lahat. Kaya hindi ko rin magawa na maglabas ng content na galing dito sa shop. Pero darating din ang panahon na magagawa natin yun balang araw. May nag-message pala dun sa page. Sabi kung pwede daw ba siya mag-apply. College student daw siya, need niya daw ng part-time na trabaho. Ang problema ngayon, kami mismo dito, wala kaming pampasahod sa sarili namin. Paano pa kami kukuha pa ng ibang tao? Yung sarili nga namin, di namin mapasahod dito. Banda-banda dun, siguro. Balang araw, pwede na. Pag lumaki-laki na tong shop. Maliit lang din pala tong pwesto namin. Kaya di rin kami makapag-stock ng madami mga items. Sisikip. Pero isa to talaga sa pangarap ko na natupad din. Magkaroon ng sariling pwesto na shop. Malaya makapag-video. Tulad na itong ginagawa ko ngayon. Kaya thankful pa din ako sa blessing na to. Pinagkaloob sa amin ni Jim. Okay, dali na. Isang wheel set, pang-unahan. Pag lacing, medyo kabisado ko na pag nagle-lace. Basta tama lang yung haba ng spokes. Kuha yan. Nakukuha ko na. Basta tama lang yung haba ng spokes. Okay na din yung panglikod. Count check. Submit Evo 3. Konting-konti na lang. Kailangan na-align. Tapos na to. Usually, pag nakaramdam na ng gutom, saka lang kami kumakain dito. Ang kagandahan dito sa pwesto namin dito, kalapit lang namin yung Minox Restaurant. Doon na lang din kami umu-order. Doon na lang din kami kumakain. Okay, natin dito para pag kukunin ni Jim, mahirapan siya. Ang isa pa palang vision namin dito sa shop, maging parang podcast studio siya. Dito dapat yan. Yung background namin. Tapos yung upuan dyan. Ang problema ngayon, hindi pa kami makapag-shoot ng podcast episode ni Jim. Sobrang busy din. Walang time. Tsaka, etong shop, medyo ma-echo eh. Echo ba tawag din? Hindi echo eh. Reverb. Pag malakas yung boses mo, nagbabounce yung tunog. Naisip ko kung paano ang gagawin pa. Kailangan. Nung una, yun na agad yung pinakauna ko napansin nung una. Akala ko pag meron ng laman tong shop, okay na. May laman na ngayon, pero nagbabounce pa rin yung boses. Siguro dahil tiles tong baba, walang ano. Basta hindi kasi nasama sa plano yung i-treat etong shop na para sa magandang sound, magandang audio. Pero yun yung plano dito. Kaya pagtyagaan nyo na muna mga kapadyak kung ganito yung audio natin. Nga pala, meron na akong ginawang YouTube channel na itong shop, Minox Cyclery. Lalagay dyan sa description yung link. Pwede kayong mag-subscribe kung trip nyo. Wala pa nga lang laman kasi niisip ko pa kung ano bang mas magandang ilaman doon. Kung shop vlogs ba, tulad na itong ginagawa ko dito ngayon, para hindi ka na dito sa channel i-upload doon na lang. Or puro podcast lang na hindi naman itanong mo sa mekaniko. Parang, basta ibang topic siguro na related pa rin sa bike. Yun yung naisip ko
na gawin dun sa channel na yun. Kung gusto niyo mag-subscribe, link ng channel nandiyan sa description. Click nyo na lang din. Tapos subscribe na kayo para kayo yung unang makakita pag nagkaroon na ng upload dun sa channel. Dito sa shop yan, meron tayong mga rims, wheel set. Available naman. Tapos, naiwanan ni Kuya Noe yung helmet niya. Ito, sa customer to eh. Nagpapalit siya ng drop bar. Yan, yun na nakakabit. Pipick upin na lang to, okay na to. Walang bar tip kasi walang bar tip si customer. Trip niya ata ako, hindi nagbabar tip. Ito, pwede kayong tambay dito. So, ito, may internet kami dito. Pwede kayong makikonnect kung dito kayo. Kasi may na signal dito sa area na to. Yung data. Hindi ko na sinaksak, wala na kasing customer. Pwede kayong makikonnect dyan. Candy, libreng candy. Meron kami, may mga reading materials tayo dito. Kung gusto niyo magbasa-basa habang nakatambay. Napakadami niya, no? Mga galing Taiwan pa yan, yung mga magazine na yan. Mga brochure. Yan, pwede ka mo po dyan. Kasi ito yung menu ng Minox. Yan, para kung habang naghihintay kayo, nagutom kayo, alam niyo na kasi kayo bibili. Workshop area ni Jim. Tapos nandito nakalista lahat na services. Kung magkano. Sabi ni Jim, masyado pa daw mababa yung singil niya dyan. Baka tumaas pa daw yan in the future. So, malaman, bahala. Pero yan, transparent naman tayo sa kung magkano yung singil natin nakalagay dyan. Siyempre, kailangan din namin mabuhay, kailangan din namin kumain, kaya, yan. Ano pala? Yung ibang mga gamit namin dito, Mototech, kasi ito is bigay sa akin ng Mototech ng mga te. Gamit na gamit yan, napakadami yan. Gamit na gamit ni Jim. Halos lahat naman ng klaseng service kaya nang gawin dito. Suspension, kaya naman ni Jim, pero hindi pa ganun ka-kompleto so pagdating sa suspension. Ang pinakamaganda kung magpapagawa ka suspension, message mo muna yung page. At tanong natin kay Jim. Ito, yan. Magpapa-align kayo ng hanger. Kung may tumatalon, nakatuon na maayos, may tumatalon, balik ko hanger, panigurado. Yun yung reason. Kaya namin i-align dito. So yun, nakasabit yan yung mga pending. Mayroon tayong ilang mga pyesa dito. Yan, hubs. Shimano. Ito ay review units itong mga ito eh. Kaya hindi pambenta. Mga inner tubes, meron naman na dito. Pedals, may budget, may medyo pricey. Jokeraker hubs. Dito nyo una makikita yan. Merong gravel bike hubs. Dito, available. Jokeraker yung brand. Pwede kayo makabili. Tapos mga stem. Yan, may mga pang enduro. May pricey, may budget. XC. May pang BMX pa nga na stem eh. Meron din. Mga gulong namin, kundi pa lang. Di pa kasi kami naka-order din ng madami. Yan, mga budget tires. Tapos yun, may degreaser nga pala kami dito. So, 100 lang yan. Limited time. 100 only. Yan, testing pa kasi namin. Yan, Black Ox na sealant sa mga gustong mag-tubeless. Mga saddle. Ito. Yan. Saddle, seat post, ito saddle din to, Jokeraker. Ito yan, yung tatlong yan. Nakabox kasi yun. Kasi yung mga sealant, floor pump, may kailangan sa inyo ng floor pump. Brake set, tangke. Tangke pa lang yung available namin na brake set dito. Mga bike skin meron, kaso lang wala pang may tiyaga na mag-install ng bike skin sa amin ni Jim. Mga spokes, headset. Ito may shock dito na Ito yung stock shock nung Rockbird. Ayan yun. Yung Exfusion. Tapos mga park tool stock, small items, hubs. Yan, meron tayo yan. Tapos mga frames, yan. Yung iba dito, mga pinareview sa akin, binibenta ko na lang din kasi, yan, bigay na rin naman sa akin. Hindi pa kami makabili kasi ng mga pang-stock na frame. Yung iba, gamit na. Yan, ito mga bago itong mga to. Yan o, may Jokeraker, may Tangke Marlin, yung mga Trek Marlin. Tapos may Kens pa dito, may Saturn Janus, may Cisco Vortex. Yan yung Merida ko dati, yung pinakauna kong bike. Pero baka di ko na rin siya ibenta, bubuuin ko na lang ulit din. Tapos yung iba mga parts, ito Pax 38 bibenta din to. Gamit na yan. Trip ko to Wala lang akong budget para mabili. Mga grips, yan. Iba't ibang price point. Mga tigo 1.5, mga tig to 270, 120, 230, yan. May mga budget din na grips. Sa yung mga gulong ko, konti pa yung mga gulong namin. Iba pa mga kung ano pa. Basta konti pa lang kasi yung stock namin, madadagdagan naman yan in the future. Ito yung mga bars namin. Mga mostly Pops Pro. Alloy tsaka carbon. Tapos integrated, tangke fork. Tangke yan, hindi yan packs, hindi yan seed, tangke. Ito yung RST ko nakakabit dito, tinanggal ko, binalik ko yung packs ko, tetesting ko ulit. So meron pa doon coal na XC4. Ito mga bike na to, bike lang din namin to kasi nga wala nga kaming pambili pa ng mga bikes na pwedeng ibenta. Ito yung DJ ko, ito yung Rockbird ko, ito yung XC ko.
Joke Raker. Ito yung Boondocks ni Jim. Tapos ito sa customer, ito yung kay Boss Dale. Yun lang. Yun lang, quick update lang sa buhay-buhay. Especially dito sa shop. Tsaka para mabuhay ko din yung channel ko. Talaga na din nakakapag-upload, di ko rin naasikaso. Maraming salamat sa inyo mga kapadya kasi nandiyan pa rin kayo nakasubaybay nanonood. Sobrang busy lang talaga. Ang daming ginagawa. Kasi ako, ang dami kong plano dito sa shop. Ang dami kong gustong gawing kung paano i-market, kung paano gagawa ng content. Napakadami, di ko lang talaga ma-implement kasi sobrang dami rin kasing kailangan gawin dito sa shop. Ang daming gawa. Marketing, accounting, halos lahat kailangan gawin. Kaya yun, simpleng update lang sa buhay. Comment naman kayo kahit ano. Nagbabasa pa rin naman ako ng comment tsaka nagre-reply ako. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.